lundi, Tuesday, mardi, Wednesday, mercredi, Thursday, jeudi, Friday, vendredi, Saturday, samedi, Sunday, dimanche. Ang biktima ng 3 milyong piso sa pangakong kikita ng 5% buwan-buwan sa Cryptocurrency Act ni Sahagod. Pero hindi umana ito natupad. Anong kumalbo na po yung unang cheque? Tapos isang buwan niya po akong pinabalik-balik. Pinagtintay niya po ako ng 10 a.m. ng umaga up to 3 a.m. Sobrang sakit po kasi meron po doon, hindi naman galing din sa akin. Pero siyempre dahil ako yung nakaharap doon sa ibang tao, kasama na rin yung perang pinaghirapan ko, ako ngayon nagbabayad sa tao po. Kalaunan, sinabihan umano siya ni Sahagod na maaari pa niyang mabawi ang kanyang pera kung magre-recruit siya ng mga investor sa casino junket business. Dito na nagpanggap ng mga investor ang mga NBI agent at naaresto si Sahagod. Lumalabas na wala siyang lisensya para tumanggap ng investment. When we check sa record ng SEC, nag-issue sila ng certificate of no registration. Bukod kay Mariano, isa pang biktima ang dumating sa NBI na nagpautang umano ng 5 milyong piso kay Sahagod at pinangakuan ng 13% ang interest. Pero hindi umano tumupad si Sahagod. Naengganyo umano siya dahil sa marangyang buhay ni Sahagod na dating tumakbong party list representative. Papakita niya sa social media niya, magpo-post siya na ito siya, marami siyang award, everyday may na-receive siyang award, na may credibility siyang tao, pero sa kabila pala ng lahat ng yun, kabalik-balik. We found out na may mga malalaking taong na biktima ito, may politicians, mayors, mayroong colonels, may generals, and in fact, in the tens of billions yung nakukuha niya from them. One of these, I think, strategy is that yung location kung saan i-introduce na yung kanyang enterprise. Siyempre, sa loob ng sa VIP room or any within the premises, just to show sa mga investors na tinan nyo ako, nakatira ako dito sa isang lugar kung saan 300,000 na day yung renta. Itinanggi naman sa Sahagod ang mga paratang. Yung tungkol sa patingin ng investment, pati yung pinangako ninyong kita. Eh bakit nagreklamo kaya itong lalaki ko? Ba't ka kaya niya kayo nireklamo? Sa email ito. May utak siya. Tapos, Baka gusto kong pagkakitaan. Naharap sina Sahagod pati ang kanyang abogado at staff sa mga kasong syndicated estafa at paglabag sa SEC Regulation Code. Nico Bawa, ABS-CBN News. Sa poll naman sa CCTV ang banggaan ng isang motorsiklo at 2 sasakyan sa Quezon City kaninang madaling araw. Sugatan ang rider matapos tumilapon mula sa motorsiklo. Nagpapatrol, Liza Aquino. Galing ng gasolinahan at pauwi na sana mula sa pamamasada ang taxi na ito sa Barangay West Camias, Quezon City, alas 3 na madaling araw ng Miyerkules. Patawigan ng kalsada ang taxi nang biglang may isang pulang kotse na papunta sa kanyang direksyon. Makikita sa CCTV na may isa munang motorsiklo ang nabangga at saka tumilapon bago tuluyang umikot ang pulang kotse at sumalpok sa taxi. Sugatan ng rider ng motorsiklo habang nayupi ang parehong harapang bahagi ng 2 sasakyan na nagkabanggaan. Nakakando sa yung driver, pero nakakaway pa naman siya. Hindi niya lang magalaw yung kalahati ng katawan niya mula dito sa bewang pababa. Agad namang responde yung barangay namin, yung ambulansya namin ng Barangay West Camias. Dinala namin sa isabi niyo yung pasyente.
Kwento ng taxi driver, sinubukan pa niyang umatras nang makita ang pulang kotse, pero nabangga pa rin siya dito. Mabilis ang takbo, kumain sa linya doon sa kabila. Ngayon, unang binangga niya ang motor. Pagkabaga sa motor, bulat kayong rider, tapos yung motor niya takot doon sa kabila, hanggang linya. Kasi ako naman, parating sa akin, nakatouch pa ako konti, kaso galit pa rin. Ayon sa driver ng kotse, galing siya ng Gawing Road at pauwi na sana sa San Mateo, Rizal nang nangyari ang insidente. Lumabas po siya ng gas station. Sir, ma'am, kahit sino po lumabas ng gas station na basa ang daan, kahit i-handbrake mo, hindi ka na makakapagpreno. So, umikot po siya sa sakyan ko hanggang dyan, sa left lane. Dinala na sa Quezon City Traffic Sector 3 ang mga sasakyan at motorsiklo na sangkot sa insidente habang patuloy na nagpapalong sa ospital ang driver. Liza Aquino, ABS-CBN News. Limang crew ng bagong Galaxy na may 17 Pilipino. So while they're safe, yes, but of course any additional day is something we're concerned about. Ayon kay De Vega, walang direktang kontak ang pamahalaan sa mga Pinoy crew dahil sa Red Cross lang nakikipag-ugnayan ang mga huli. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Nagpunyi ang pamilya ni Noraline Babadilla nang mapalita ang pinalayan na ng Hamas ang kanilang kaanak. Hiling nila kay Noraline, umuwi na sana muna siya sa Pilipinas. Nagpapatrol, Dennis Dato. Mula na mangyari ang pag-atake ng Hamas sa Israel, matindidang pangambarang pamilya ni Noraline Babadilla sa barangay ng Kaan sa Mataas na Kahoy sa Batangas. Napatay na ng partner ng matake ang Hamas sa kibbutz. Nakapagsalita si Noraline sa mga kamag-anak, pero isang beses sinasabi pa niya hindi na sila makakauwi. Mula noon, hindi na nakontak si Noraline. Halos hindi kami nakatulog, na kung ano nang nangyari sa kanya, kasi wala talaga kami matutunan ng information tungkol sa kanya. Kanina alas 1 ang oras sa Pilipinas, napauwi lahat ang parang kanyang pamilya na mabalitaang kasamang pinalaya ng Hamas si Noraline. Maligaya. Talaga naman ang pinapapasama. Sa tuwa. Sa tuwa? Ang sakripisyo. Maraming salamat ang nakalayang maluwalhat. Hindi kasi inisip na nawala na siya sa amin. Ito na siguro yung pinaka-advance at pinaka-masayang regalo na sa Christmas na ibinigay ng ating Hindi na maalala ng kanyang mga kamag-anak kung kailan siya 3 beses umuwi sa Pilipinas. Kaya hindi ng kanyang mga kamag-anak magpakasyon muna sa Pilipinas para makalimutan ang malungkot na karanasan sa kamay ng Hamas. Kung gusto mo, umuwi ka na dito ka na lang. Huwag ka nang bumalik dyan. Masarap din dito umuwi sa Pilipinas. Lubos ang pasasalamat ng pamilya ni Noraline Babadilla sa pamahalaan ng Pilipinas at Israel, gayon din sa lahat ng para matiyak ang kanyang kaligtasan. Dennis Dato, ABS-CBN News, Mataas na Kahoy, Batangas. Lumabas ang pagsusuri na maraming sakit ang tanging elepante sa Pilipinas na si Tali na sanhi ng kanyang pagkamatay. Tututulan naman ng isang animal welfare group ang anumang hakbang para maglagay ng panibagong elepante sa Manila Zoo. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Sa pagbubukas ng bagong bihis na Manila Zoo noong isang taon, ang elepante si Visual Mind. Pumasok ng marami bilang sinali ang pambungat sa mga sabit makakita ng exotic animals. Gentle Giant ang tawagan ng marami sinali dahil sa kanyang pagiging kalmado at lisay. Kusang 4 na dekada sa Manila Zoo, umanaw na si Mali. Ayon sa Chief Veterinary ng Manila Zoo, congestive heart failure ang ipinamatay ng elepante. Pero marami pa siyang ibang sakit. Parang meron na po siyang cancer dahil po sa age niya. Marami po kami, as we go on, nakita po namin yung mga nodules around the liver. At at the same time, nakita mo namin yung aorta,
Kaibigan ko pamilya, kaya mo kasama. Dahil talaga, sobrang nakit, wala. Wala ang gamon naman. Hindi kaya. Naging pamilya na buhay. Ramdam ang kakaibang bigat sa kabuuan ng Manila Zoo ngayong wala na si Mali. Lamig. 43 years old na si Mali na regalo mula sa bansang Sri Lanka noong 1981. Nakasama niya ang isa pang elephant si Shiba na namatay naman noong during one of their visits here ay nag-commit po sila na magbibigay po